Company Philippines. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta-prepare ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar, nesesita kita evakwa. Tupaw to panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, candela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dito yung mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dito yung bag. Prepara tamen ko na dito yung raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dito yung bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno que kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Assalamualaikum. Sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay dito sa ating himpilan 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias, maayong buntag. Ako po si Dang Estrada. At ako naman si Edna Marcelo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga kakasama sa isang oras ng kwentuhang pampamilya dito sa Family Matters. Kamusta po kayo? Kamusta? Baka yung iba nagkakape, katulad ko, nagkakape. Kape po tayo. Ikaw ba, Ate Edna, nagkape ka na? Or nagkakape ka ba? Nagkakape paminsan-minsan. Okay. Alam mo bang natuto ako ng kape? Dahil kay Von Hagberg. Shout out sa aking unang-unang boss. Siya ang dahilan bakit Oo nga. nakapasok tayo sa FEBC. Naawa siguro si Sir Von sa akin. Kasi para lang akong batang inutusan na bumili ng suka. Tapos, Oo ayun. nga. Magvo-volunteer po ako. Ayun. Praise God din. Nagpapasalamat tayo, kasi sabi nga nila, yung Praise mga God. unang boss ang nagbukas ng pintuan. 'Di ba? Para tayo ay makapagtrabaho, kung saan man po kayo nagtatrabaho ngayon, especially sa mga kababaihan na working mothers or working professionals, breadwinners sa inyong mga pamilya. Kasi pwedeng parang ako ay nasa middle, sabi nga lang middle generation. Either you're supporting a parent or you're supporting your children. Yan. Yung mga age ng mga yan, 35 to 40. Ayan. Ikaw, Ate Edna, nandun ka din. Diba? Pero meron ka ba bang sinusuportahang parents? Wala na. Wala Ulila na, na kaming oo. lubos. Oo. So, ikaw ay mga anak na lang ang priority. Mga anak na. Oh, yan. Mm. So, Oo. kaya yung pamilya na talaga. pamilya na ang lang. priority. Oh, yan. Praise God. Pasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw ngayon ay February 10, 2026. Grabe, bilis parang ng araw. oo, at
baka magigising na lang ulit tayo, oy, Marso na, Abril na. Kayo ba, kamusta ang, malapit na magkalahati ang Feb, di ba? Tapos Feb months, ano bang mga pinagkakaabalahan at mga iniisip-isip ng family? Yan. Siguro dahil malapit nang matapos yung taon sa pag-aaral ng mga bata. So, lahat parang mabilisan nga yung maraming mga pangyayari sa buhay nila bilang mga estudyante. At nakakatuwa naman yung pagpapala ng Panginoon, yung guidance natin sa mga bata. At ganun din kami ni Arnold, nakapag-enroll kami ngayon si Arnold nakapag-enroll sa Workers Track para sa mga workers sa church. So, sa Bible School, sa Hope Leadership College. Din kami rin, kahapon nag-start kami ng una kong 2 subject kahapon. So, praise God, kaya late na nakauwi sa Mau. Oh, wow, estudyante, no? Yun yung kagandahan, na yun yung mga encourage natin sa ating mga listeners, sa mga kababaihan. 'Di ba? Kung noon, ang priority nung bago pa lang mga maliliit ang mga kids, sila talaga. Ngayon, medyo malalaki na, pwede nang iwanan, naman ulit, balik eskwela, hindi ba? So, may mga seasons. Oo nga, no? Oo, seasons sa Ganda rin buhay sinabi mo rin natin. Oo. Correct. Kasi tayo, sige, di ba, kailangan din nating i-improve pa yung ating mga sarili, hindi lamang bilang isang babae, kundi bilang nanay at bilang kaakibat din ng ating pong mga churches, sa ating pong mga community. So, napaka-importante rin po na natututo tayo ng mga bagong kaalaman, bagong mga skills, bagong mga matututunan sa eskwela. So, napaka-gandang po yan, encouragement sa bawat isa sa atin. Kahit na nanay ka, kahit na working mother ka pa. So, lahat po tayo kailangan po noon. Kung may panahon po. Correct. At kaya nga, 'di ba, parang aangkla tayo doon sa ating topic nung January na we're leveling up, 'di ba? Kung meron man tayong gustong I cry out. Oo, this year, 'di ba? Sa ating mga kababaihan kasi nga pagka Tuesday is #Tuesday, para sa ating mga kababaihan na pinapalakas natin ang isa't isa. We are encouraging one another. Si Ate Edna bilang mother and married woman, ako naman sa side bilang single women, di ba, na iba-iba kasi yung journey natin bilang mga kababaihan. At pag Tuesday, pwede natin yan mapag-usapan. Kaya nga inaanyayahan namin kayo, mag-message kayo sa 0916-296-6625 o sa ating FB page. Live tayo. Or pwede kayo mag-direct message sa ating FB page nga, 1116 DXAS, your community radio, or 1116 DXAS. Paki-share, paki-like itong ating mga episodes. At kung meron kayong gustong pag-usapan, ay naku, welcome na welcome po yan. Pwede tayong magkwentuhan, matuto sa isa't isa, and hopefully, di ba, in the future, maybe March, tingnan natin, baka meron tayo, kasi Women's Month yung March, di ba? So baka, tingnan natin, God willing, we'll be able to do something, face-to-face gathering with women. Tingnan natin, baka next year din, Maganda yan. mapupunta dito si Ate Edna, di ba? Punta na ng January, pumunta ulit ng March, o di ba? Amen, amen. Tingnan natin, why not? Kiniklaim Hindi na ba? natin yan, kiniklaim na natin. Correct. Yan yung mga pangarap, yung mga gusto nating gawin. At syempre, gusto natin mag-level up palagi, growing, di ba? At kaya nga mamaya, pag-usapan natin yung self-stewardship, the art of guarding your heart, art of guarding our hearts. Nagsisimula, everything, nag-wellspring yan siya. Kaya, sige na, puntahan na nga natin yung verse natin kasi doon na yun di ba? Sige, buksan natin. Sige po. Proverbs So, 4:23, Ate Ed. 23. So yun po, simulan po natin ang ating pong programa sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon, para sa ating pong gabay, sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So mga kawikaan, kabanatang 4, talatang 23, ito po ang sinasabi, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa English version, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan, babalikan na natin. Ito, natutuloy ko na yung gusto kong sabihin. Na yung puso natin, sabi doon, yun yung bukal
na pinagmumulan ng lahat. So yung ating iniisip, yung ating mga ginagawa ay binabantayan dapat natin yung puso natin. Kasi pagka galit yung laman ng puso, syempre yung lalabas sa bibig, sa isip, galit. Pagka naman pagmamahal, yung bumubukal sa ating puso, ay pagmamahal din or understanding, forgiveness. Kaya nga guard our hearts. Yun yung reminder sa atin. Bantayan yung puso, hindi follow your heart. Nako, kasi pagka finalo natin yung heart natin Naku na po. hindi nag-iisip, o yan. Sabi nga nung biologist teacher, palagi niya to sinasabi sa mga estudyante niya sa pagka may subject sila about yung kung paano unang na-form yung baby sa tiyan, ang unang na-form is, alam mo ba kung ano? Sabi ko nga, kung ikaw ang biology teacher ko, baka, mataas ang grades ko. Brain. Brain muna, bago yung heart. So, from the brain, doon nagsistem lahat ng mga parts ng katawan natin. So, ganun kahalaga na ginawa ni Lord yung brain una, para Nasa taas. oo, 'di ba? So ibig sabihin hindi follow your heart. Guard your heart. Yan, kasi binigyan ka ng talino ng Panginoon para alam natin kung ano yung mga desisyon na gagawin natin. And pag sa pagsussteward pala, sa pagiging mahusay na manager ng buhay natin, bahalaga na binabantayan natin siya, yung puso natin. At yung pagbabantay na yan, ibig sabihin, sinusuko natin yung puso natin sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At bilang kababaihan, mamaya, madaming mga gabay na isi-share tayo, papaano ba natin babantayan yung puso ng kababaihan? Ayan. Paano natin yan Ganda. babantayan para yung gabay ng Panginoon ay mangunguna sa ating mga buhay. Hindi ba, Ate Ed? Oo. Ganda ng ating pong Bible verse sa araw na ito. At tunay nga po na sabi nga yung puso natin yung spring of life, no? Grabe yung puso, no? Kaya yung pagbabantay natin, kaya yung wisdom ng Lord ay makita natin doon. Na regular ho natin na tignan at patuloy na bantayan ang ating pong mga bubuhay sa pamamagitan ng anong mga nasa puso natin. Kasi sabi nga, dapat lagi tayong may self-inventory, no, ng ating pong mga buhay. Self-inventory, kasi minsan, madalas natin nakikita lang yung mga flaws ng iba, yung mga kamalian ng iba. No po, yung kanilang takbuhin sa kanilang buhay. Pero yung mga sarili natin, madalas hindi natin siya nakikita. So, imbis na inventory mo yung buhay ng iba, yung puso natin at yung self-inventory po ang atin pong gawin sa atin pong mga buhay, sa atin pong pagbabantay, doon po sa atin pong mga puso, sa atin pong mga kaisipan. Kasi kagaya ng sinabi ni Dang, simula sa kaisipan natin na nasa itaas na parte ng katawan natin, bababa yung mga iniisip natin sa puso natin. Pagkatapos po sa puso natin, lalabas siya sa ating bibig. Kaya sabi nga po ng salita ng Panginoon, di ba po, kung ano yung nandyan sa puso mo, kung ano yung abundance ng heart mo, kung ano yung nandyan sa ating puso na masyadong abundant, no? So yun ang ilalabas ng ating mga bibig. Kaya napapansin ho natin minsan pagka hindi natin na bantayan kung ano-ano na yung sinasabi natin. Lalo na sa mga panahon na mainit ang ulo o nagagalit ka or na may mga ganong mga sitwasyon sa buhay na hindi natin naiiwasan. No? So talagang napaka-importante na yung bukal ng buhay natin ay patuloy po natin bantayan. Yes, at napag-usapan pa natin yan ng mas mahaba-haba mamaya pagtapos ng ating break. Kaya tutok lang po kayo dahil tingnan natin. Kasi palagi nating naririnig yan. Actually, halos favorite verse yan na palagi nating sinasabi, guard your heart. Lalo na pag sa mga kabataan na mga babae, na bantayan mo yung puso mo, especially pag kami manliligaw sa'yo. Hindi ba? Paano nga ba? Pagka nai-inlove na. Oo, paano nga ba? Ano yung mga practical ways and steps? At paano natin siya may apply? So, abangan po natin yan. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Sa bawat paghinga
sa bawat tibok ng puso. May himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin. Subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan. Parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Kayo pa rin po ay nakikinig dito po sa 1116 DXAS Radio Komunidad at ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyo pong kasama, Ate Edna Marcelo. At ako naman, Dang Estrada. Ang DXAS po ay isa lamang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay magdiriwang ng ika-78
taon sa ng pagsasahimpapawid dito sa darating na June, 'di ba? Ni-launch na natin kahapon yung ating bagong FB cover. Kung makikita po niyan, hasta ay pwede uwi todo hanggang marinig ng lahat. Yan pa rin po ang ating theme sa taong ito at sa 77 years na yan ay nakikita po natin ang katapatan ng ating Panginoon dahil we are non-profit, non-commercial radio station. Dahil po sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy. Kaya naman, palagi po namin kayong inaanyayahan. Kung nais nyo pong maging bahagi ng ating ministeryo sa radyo, hindi na lang nga yan sa radyo, pati on air and on the ground, ay iscan nyo lang po ang QR code natin. Nandyan po yung GCash at yung BPI bank account natin. Pwede nyo pong isend dyan yung inyong financial support sa DXAS para patuloy po tayong makapaghatid ng mabuting balita ni Kristo. At lalambing po kami na paki-message po kami para ma-acknowledge namin ang inyong donation. Again, we praise God for your life and we thank you for your partnership. The Lord bless you immeasurably. Amen. At sali po kayo sa ating pong kwentuhan ngayong umaga. Mag-text po kayo 0916-296-6625 at pwede rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook page. Ano po? Sa 1116 DXAS, your community radio. Kaya po, makibahagi po kayo. Type nyo na ang inyong pong mga komento sa ating pong programa. Yes, at gusto nating marinig yung kanilang mga thoughts, kanilang mga reflection din, ano yung mga learnings nila, at ano yung mga maibabahagi nila na papaano ba nila nakikita yung paggalaw ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay, especially bilang mga kababaihan sa panahong ito. At dahil February na nga, dahil last week, spiritual heart, yung ating napag-usapan sa ating mga puso. Ngayon ay magmo-move tayo sa spiritual heart. Yan, di ba? Kasi self-stewardship tayo. Kadalasan yung mga kababaihan, tayo yung mas resilient. Bias, no? Kasi ano ngayon Tuesday, kahapon mga men. So yung mga men, kinig po kayo Monday. Pag Tuesday, kinig po kayo kasi mga usapang kababaihan. Pero 'di ba, totoo to Ate Edna, no? Na yung mga kababaihan, usually sila yung mga shock absorbers, 'di ba? Parang lahat ng stress sila yung sumasalo. Minsan to the extent na nababurn out o kaya nalilimutan na nila na alagaan yung kanilang mga sarili. Ikaw ba, Ate Ed, dumating ka ba sa point na ganyan na parang inako mo lahat tapos hindi mo na-realize na pala, lugmok ka na and then the Lord revive you, kumbaga. Meron bang ganun sa buhay mo? Siguro kasi yung parang hindi lang tayo parang shock absorber. Parang yung mga kababaihan or yung lalo ni mga nanay, parang madalas napansin natin yung para tayong mga sponge. Yung mga parang, di ba? Yung ganon, na lahat ina-absorb natin. Hindi natin alam na na-worn out na tayo physically, no? Pagka yung physical mo nagsasuffer, dadating na yan yung emosyon mo, no? Pati yung kaisipan mo. Yung parang exhausted na lahat. Tapos marirealize mo na hindi na pala gumagana yung dapat na, yung sense ng, yung wisdom mo, yung ganyan, hindi na siya gumagana kasi pagod ka na pala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. No? Pati yung spiritual na buhay mo, apektado. Kasi lahat apektado, yung emosyon mo, yung kaisipan mo, yung physical na pangangatawan. So ano yung nagsasuffer na nagrereklamo ka na. Di ba ang complaining ay siya pong nagdadala sa atin doon sa parang tapos na, nawawalan ka na ng pag-asa kasi nagko-complain ka na, nagrereklamo ka na. So ako dumating din ako sa puntong gano'n, lalo na nung bagong ako resign. Siyempre kung hindi ka sanay sa talagang 24 hours kang nasa bahay at sanay ka sa corporate world, talagang naano ko yun siguro after 3 months, parang anong nangyayari sa akin? Parang hindi gusto ko na inaalagaan ko yung mga anak ko, pero parang anong nangyayari? Parang may hinahanap ka na
kahit na busy-busy ka sa loob ng bahay, hindi ka nasasatisfy. Mhm. So, tanong ka na sa Panginoon, Panginoon, anong nangyayari sa akin? Hindi naman ako dating ganito ah. Tapos nagiging bugnutin. Naging ano ko talaga. Tapos sinabi ko, buti na lang, nasabi ko sa asawa ko na, bakit ganito? Itong parang yung boredom, yung burnout nga na sinasabi natin, no? Na parang upos na upos ka na hindi mo naman alam kasi nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo. Pero parang Mm. may mga instances na dumadating na ba't parang akong upos? Upos, no? So, babalikan mo yung ano mo, yung spiritual life mo, kumusta ba? O naapektuhan ka na ba dahil sa sobrang pagod, hindi mo na siya nagagawa ng ano, ng paraan. So, ako personally, hindi po ako exempted sa bagay na yun. Kasi pag lalo na full-time mother ka, lahat yan gagawin mo talaga ng walang patid. Tapos yung dumadating na sa point na minsan, kaya mainit na pala ulo mo kasi wala ka na palang sapat na tulog. Kasi nilimitahan mo na yung sarili mo na parang kulang sa'yo yung 24 hours na hindi dapat. So, yun yung mga personal experience ko. Madami pa yan, pero yun yung isa sa kumbaga matinding naranasan ko nung bago-bago akong full-time na nanay at full-time na wife talaga. Correct. At So, yun. baka yung listeners natin, iba yung situation din niya, no, na parang feeling niya, bakit kailangan kong dalhin lahat ng ito? Kaya nga kailangan bantayan natin. So ito yung tatlong bagay na pag-uusapan natin. Una, yung stewardship over ownership. Anong difference nun? Yung stewardship kasi ngayon sinasabi natin manager, tagapamahala, imbes na Oo, tagapamahala. no, na ang may-ari ay ang Panginoon. Tayo ay tagapamahala, 'di ba? Na pinagkatiwalaan tayo ng trabaho, pinagkatiwalaan tayo ng mga pamilya, ng mga anak natin, pinagkatiwalaan tayo ng ministry. Hindi namin alam ano yung pinagkatiwala sa ni Lord ngayon. At dahil manager tayo, sumusunod tayo doon sa mga directives, doon sa papaano yung direction ng owner. At ang owner ay ang ating Panginoon. So yung katawan natin, okay? Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon. Holistic talaga tayo, 'di ba? Parang spiritual, emotional, physical, lahat ng aspeto ng buhay natin ay bahagi to pag sinabing your body is a temple, lalo na kapag tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Ang may-ari ng ating buong katawan at buong pagkatao ay ang ating Panginoon. So, hindi tayo yung parang rent a car na parang kahit sino may-ari. Pagka nirentahan yung sasakyan, siya yung may-ari for that particular time. Okay, tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kaya nga, we don't push ourselves up to the breaking na parang sobrang buhos. Parang sinasabi natin, ganun ako magmahal. Talagang buong buo. At wala namang problema yon, hindi ba? Pero wag naman to the point. Kasi pag, di ba, pagka binuhos natin, tapos empty tayo, wala kang maibubuhos pag empty ka. Hindi ba? So, ganun din yon na yung konsepto ay yung palagi tayong nakadepende dun sa may-ari ng ating mga buhay, ng ating katawan. At ganun yung ibig sabihin ng stewardship na sinusurrender natin sa Diyos. Kaya nga, we don't own our life. Ang Panginoon yun na may-ari. Kaya dapat hindi natin ninineglect, di ba, Ate Edna, yung tulog, yung tamang pagkain, yan, yung exercise, yung good health. Kasi, syempre, no, pagka may sakit tayo, paano pa natin alagaan yung pamilya natin? Diba? Kung may sakit tayo, ako bilang single, kung may sakit ako, paano ako makaprovide sa magulang ko? O, paano ko magagawa yung ministry, yung trabaho ko? Kung meron tayong mga karamdaman, hindi ba? Nung minsan nakakapanood kami nung tungkol sa CKD, yung chronic kidney disease. Mahilig pa naman ako sa maalat, ate. Yeah, oversweet, salty yung aking panlasa. Ako naman sa sweets naman. Ikaw sweets. Ano yan? Parehong masama yan. Yung sugar and ako ng asukal. salt, parehong masama yan. Kaya kailangan, di ba, lalo na pagka
napansin mo ba yun nung tumungtong tayo ng mga 40s? Iba na ang ating katawan. Di ba? So, kasi nga, Oo. tumatanda. Sabi ng nephrologist, hindi na talaga yan. Kaya kailangan para mapahaba natin yung yung ating kalusugan, Buhay. moderation na. Hindi ba? So, yun, bahagi yun ng pag-aalaga lahat. Pagkain natin, pagtulog. Oh. So, lahat yan para masusustain natin at magiging good stewards tayo, 'di ba, ng Panginoon, Ate Edna. Opo. So yung yung napakahalaga na tayong mga kababaihan, alam natin kung papaano at kung ano yung atin pong pamamahalaan sa atin pong mga personal na buhay. Hindi lamang po yung pagtulog or yung sa health-wise, no? Kundi ano yung atin hong purpose, no? Bilang mga nilalang ng ating Panginoon at anak ng ating Panginoon. So napaka-importante kasi nun, kasi minsan napansin mo rin ba, Dang, bilang ikaw nagtatrabaho, no? Na minsan dahil sa kaabalahan, minsan hindi mo na alam ano talaga yung purpose mo. Lahat ba ng ginagawa mo, yan ba talaga yung purpose na sinabi sa'yo ng Panginoon? Yes. O dahil sa gusto mo lang matapos, gusto mong magawa, nawala na talaga dun sa focus na, Panginoon, kaya babalik tayo, Panginoon, ano nga po ba yung pinagagawa mo sa akin? 'Di ba? Kasi yung priority nung purpose na binigay sa atin ng Panginoon, kaya babalikan natin yung atin pong ang tawag sa atin ng Panginoon. Panginoon, ano nga po ba yung purpose na binigay mo sa akin? Kasi baka mamaya, gusto ko nang hawakan itong lahat, gusto ko na tong gawin lahat, pero wala na pala ako doon sa nais mong ipagawa sa akin. Kaya napaka-importante niya. Tapos yung isang sinabi ni Dang kanina, no, na talagang tayong mga kababaihan, dapat po sa araw-araw po ng ating mga buhay, nagpapapuno tayo sa banal na spirito ng Panginoon, para itong ating katawan ay hindi po nawawalan ng kailangan mong i-share sa iba. Hindi siya nawawala nung wisdom, nung purpose, ng mga panawagan ng Panginoon sa atin, kasi sabi nga yung pagmamahal, yung forgiveness, kasi sabi nga ni Dang kanina, paano tayo makakapagbigay sa iba kung tayo mismo sa sarili natin wala tayong maibigay? For example, nanay ako. Kung ang nasa puso ko ay puro hinanakit o puro galit o ganyan, ano yung ibibigay ko sa mga anak ko o ilalabas ko? Kasi dumating ako, may mga points ako sa bakit parang lagi akong hindi naman ako dapat, yung mga konting diferensya ba? Bakit ako ganito? Nagpasaliksik talaga ako sa Panginoon. Panginoon, ano yun? Alam mo, minsan akala natin okay yung puso natin, pero kailangan palang halukayin ng Panginoon dyan, yung mga bagay ng nakaraan mo. Kasi po pwedeng yung nakapaloob yan sa puso mo, hindi pala yun yung dapat na nandiyan. So papasaliksik po tayo sa Panginoon para yung ilalabas ng puso natin bilang halimbawa, for example, mga nanay, yung pagmamahal talaga at nais ng Panginoon na maibahagi mo sa mga anak mo. Talagang yun, Dang, yung humility bilang nanay, no? At saka syempre isipin mo, hindi ako kasi mali yung ganyan, hindi. Kasi lalo na sa panahon ngayon, hindi po pwedeng maging yung hardcore na pagdidisiplina sa mga anak, knowing na tayo lalo na may mga Kristo na sa puso, yung kailangan mong paano nga ba nag-discipline ang God? Paano nga ba niya inimplement sa kanyang mga anak, sa ating mga anak niya, yung forgiveness, yung mga ganun. Kasi dapat po nandun na tayo sa, Dang, pasalamat ko sa Panginoon talaga. Kasi yung breakthrough, mararanasan lang nating mga kababaihan, tayong mga nanay lalo, kapag pinasaliksik natin yung puso natin. Kasi minsan may mga bagay, may mga trauma sa buhay natin na hindi dapat nandiyan na ilalabas natin sa iba. Kaya sabi nga nilang kanina, kung ano yung nasa loob ng puso natin, maaaring nandiyan yan sa kailaliman. Minsan may mga trigger factors na nalalabas yun na hindi siya dapat. So ano yung purpose ng God sa atin? Ano yung purpose ng God? Ano yung dapat pinupuno natin sa ating pong mga buhay, sa ating pong mga puso? Para yung lalabas yung lalabas sa ating mga bibig ay kalugod-lugod sa Panginoon, at the same time nakaka-encourage at nakaka-empower sa ating pong kapwa, hindi lang sa pamilya, kundi sa community, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kasamahan sa church. Kaya napaka-importante ng self-evaluation para, Panginoon, isusuko ko to sa iyo. At natutunan ko yan, Ate Edna, na madaling isuko kapag naintindihan mo na hindi nga ikaw yung owner. Hindi ba? Oo. Kasi kaya yung pagkabibigay natin ng offering and tithes, kapag alam mo na stewards ka lang, hindi magiging mahirap yung tithes and offering. Kasi
binabalik mo yung porsyento na pinanggalingan. Actually, sa totoo lang, lahat yun, 100% source, sa oo. Panginoon yun. Siya talaga yung nagbigay sa'yo. Hindi ka naman magkakaroon ng sweldo na 100% kung walang lakas, wisdom na binigay ang Panginoon sa'yo para makapagtrabaho. Ngayon, yung 10% or maybe yung iba nga, higit pa dun yung binibigay. Kasi, 20 to 30 pa. oo, kasi alam nila na, Lord, wala naman akong pagmamayari. Yun yung stewardship na ibabalik, generously maibibigay natin sa Kanya sa gawain niya. Actually, hindi nga niya talaga kailangan, di ba, yung pera. Pero para magpatuloy yung gawain niya, yun yung opportunity pa rin sa atin. Pag-iisipin natin, no? Opportunity pa rin natin yon to serve Him. At sa pagbibigay natin na yon, sinasabi natin, Panginoon, sa'yo lahat. Ito yung binibigay ko sa finances to na part. Hindi ba? So, yung sa atin din, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pag alam natin na hindi tayo yung owner, inaalagaan natin. Hindi ba? Pag kami nahiram tayo na isang bagay, uy, hiniram lang natin yan. Kaya ingatan mo talaga kasi takot tayo na masira natin, takot tayo na hindi natin na pagbalik natin sa may-ari, maganda pa rin. Hindi ba? Ako usually minsan nakahiram. Oo, hindi siya yung sira-sira, 'di ba? Minsan nakahiram na ako ng sasakyan na i-drive namin na here to Ipil. Tapos bago ibinalik 'yon, pinawashing. Pinalinis talaga para pag binalik sa may-ari, masaya siya na wow, malinis. Hindi mo ibinabalik na laspag-laspag na, 'di ba? Parang nakakahiya yun. So, ganun din yung buhay natin. Pag-iisipin natin na stewards tayo nitong katawan na to, ibabalik natin siya sa Panginoon ng maganda pa rin, maayos. Hindi ba? So, yun, mag-change yung mindset natin sa ating mga buhay kapag ka naiintindihan natin na, Lord, steward ako, tagapamahala. At tulungan mo ako, Lord, na ipamahalaan yung buhay ko, i-manage ko yung buhay ko, i-manage ko yung decisions ko, na maayos ba to, makakabuti ba to sa akin, sa pamilya ko, sa aking community, sa aking co-workers, na pag ginawa ko ba to, magiging blessing ako sa kanila. So yun, no? Yun yung ating reminder sa ating mga kababaihan. Baka nasa, sila, sa buhay nila, na magdedesisyon sila, o kaya sa araw-araw ng buhay nila, feeling nila, ang dami-daming kailangan i-accomplish and all, mapupunta tayo dun sa number 2. Na yun sinasabi mo nga, na yung purpose natin, pag alam natin yon, malalaman natin when to say no. Ito yung sacred boundaries, the power of a holy no. Kasi usually mga kababaihan, sige, yes. O, ang daming ino-offer. O, sige, go. O, tapos na-realize natin, pagod tayo. Tapos, hindi naman pala natin na-fulfill yung purpose, na talagang para sa atin. Ikaw, Ate Ed, paano mo to na natutunan? No? Ayan. Ako kasi noon pa man, hindi talaga ako ma-yes. Kasi nga, because of the personality, wait. Meron din ata, nung mga panahon na youth pa tayo, na parang pagka merong opportunity, yes. Sige, go. Gawin yung mga lahat ng bagay. Pero, dumating din sa point na, kailangan ko palang mag-specialize. Kailangan ko pala na maging mahusay sa isang bagay para hindi mako-compromise yung mga ibang aspeto ng buhay natin, hindi ba? So, ikaw, Ate, paano mo natutunan yan? Yung from being yes, girl, to at least no, for now. Kasi meron din ganun na no to for now. Parang nung may nag-aalaga ka ng anak mo, ang daming ministry sa church na ini-invite ka. Diba? Nag-no ka nung panahon na yon. Parang, ang sakit naman mag-no. Pero, kailangan mo mag-no for that particular time. Kasi, meron kang yes dito sa mga anak mo, di ba? So, ikaw, Ate Ed. Yun yung makikita natin dun, na ano yung priority mo for the time being. Yung timeline na yun, ano yung priority mo? Kagaya ng sinabi mo, nung time na maliliit yung mga anak ko, hindi talaga ako nag-involve sa ministry. Isa pang ganyan kong situation, nung nag-alaga ako sa nanay ko at saka sa tatay ko, talagang nalalaman ko agad na itong season na to para to sa pamilya ko, hindi sa ibang tao.
Kasi dapat nakikita natin ano yung pinapa-prioritize sa'yo ng Lord for the time being na ibinigay sa'yo itong situation na to. So for example, pagka mga anak mo, mas mahalaga yan kaysa sa ibang tao. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yung ibang tao. What do we mean is, pag nanay ka, ang una mong ministeryo ay pamilya mo. Lalo na ang mga bata ay maliliit pa. So yan ang ministeryo mo. Kasi paano ka makakapag-ministeryo sa iba kung napabayaan mo at na-neglect mo yung ministry or responsibility mo sa mga anak mo, 'di ba? Kaya minsan makikita natin, excuse me po, active na active sa ibang tao, sa ministry patungkol sa ibang tao, pero napapabayaan niya yung tahanan. Kung ano yung kanyang misyon o ano ang kanyang ministry para sa kanyang pamilya. So hindi yun tama. Kasi 'di ba makikita natin ang mayroon niyang sequence Panginoon, yung kung may pamilya ka na, yung asawa mo, yung mga anak mo, tsaka pa lang yung ministry. Ay madalas tayo, 'di ba ang God is a God of order. So dapat po tayo mga kababaihan, lalo na po mga nanay, kung yung single parent man at tsaka tayo may mga asawa, so dapat alam natin ano yung priority. So ang Panginoon, sinasabi ko po kanina, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung pamilya mo yun tsaka yung ministry na. Kasi yun po yung order na binigay po sa atin ng Panginoon. So paano tayo magiging halimbawa sa ibang tao or sa community kung yung ating pamilya po ay hindi maayos? No po. So yun kasi yung makikita nila, ba't ganyan yung mga anak niya pero maayos siya sa iba, no? Parang minsan may mga situations na naging very busy ako sa ministry. Yung bunso ko, alam mo, ang nakakatuwa ang pamilya kasi ginagamit sila ng Panginoon para i-rebuke ka. Alam ba ako, para i-rebuke ako. Yung bunso ko, sabi niya, "Ma, you're so busy outside. Lagi kang wala." Ganon. So alam mo ano yun sa akin, kasi lahat tayo may mga ganyan siguro, hindi lang natin inaamin na may mga pagkakataong yung anak natin, pamilya natin, hinahanap na tayo. Alam mo ano yun sa akin, hanggang sa Na-wake up sabi ko, call. Panginoon, kailangan kong ayusin. Oo, kasi para sa ito, pero kailangan kong ayusin, ganyan. Alam mo, nakakatuwa ang Panginoon kasi doon sa pag-aayos ko ng mga bagay patungkol sa akin mga ginagawa outside the house, sa ministry, alam mo po ba na mas naging sila ngayon? Mas naging involved sila, and at the same time, mai-involve pa, and at the same time, isa pa pong mas naintindihan nila na, kasi ko, "Ma, bakit lagi ka bang pumupunta sa ganyan? Ba't kailangan kang may Bible studies na pinupuntahan ganyan?" So naipaliwanag ko, "Anak, kailangan nating mag-share ng Word of God kasi yan ang kailangan nating gawin." Tapos alam mo ba, mas naintindihan na nila ngayon. Tapos sila mismo, "Ama, gagawin ko na lang 'to, ma. Ako na maghuhugas, ma, wag mo nang anuhin kasi may life group ka pa." So yung mga pagkakataong ganon, i-check tayo ng Panginoon kasi baka may naiiwanan na tayo na dapat pinaprioritize natin yung purpose natin, po. At saka yung isa pa nating na pagka nagsabi tayo, titingnan natin lagi ano yung ini-o-offer sa atin ng mga tao o ng mundo. For example, 'di ba may mga pagkakataon na halimbawa kung may iniimbita sa iyo na isang ganitong bagay, sitwasyon, ikaw mismo sa sarili mo, ipag-pray mo yun, kung talagang kalooban na ng Panginoon, natanggapin mo yung bagay na yun sa panahong ito. Kasi kagaya ng sinabi mo kanina, pupwedeng hindi ngayon, pupwedeng sa susunod na season ng buhay natin, mapupunta ka na doon sa ganong aspeto ng buhay. Kasi kung may pinapagawa pa sa iyo ang Diyos, dapat nakafocus tayo sa kung ano po yung pinapagawa sa atin ng tayo yung parang sige kaya hanggang sa nagsapot-sapot na yung mga schedules natin, tapos tayo na pala exhausted na pala tayo, Yeah. tapos pag kinaugnay ka ng Panginoon, asan ka na ba? Bakit ganyan na yung mo, ba't hindi, tapos nararamdaman mo yun, di ba, yung hindi ka na effective, and at the same time hindi na excellent yung nailalabas na mong output sa mga ginagawa mo kasi salasalabat na siya. So yun po, napaka-importante po dito na ano yung pinapa-prioritize natin sa atin ng Panginoon. Say yes sa mga ganong bagay, Pero kung hindi yun yung pinagagawa sa atin ng Panginoon at malinaw sa atin na taliwas yun doon sa purpose na pinapagawa ng Panginoon, pwede ho tayong humindi. Hindi po masamang humindi Correct. sa mga sitwasyon at mga bagay. So parang lang yan, parang mamimili ka. Kailangan ko ba to? Para baka mamaya lang yan, wants, hindi siya need, Parang ganun yung sa pagpili din natin at pagsagot sa yes or no sa mga bagay sa atin pong paligid. So laging kukonsultahin natin, Panginoon, time ko na ba para mag-put up ng ganito? Panginoon,
time na ba para sumali ako sa ganito, ganyan. So, lahat po yan ay may mga direksyon ng Panginoon. Correct. At yun na, 'di ba? From stewardship to setting yung ating boundaries, yan, saying no. Kasama din dyan yung pag-aalis ng mga noise. Ano ibig sabihin ng noise? Yung mga bagay na clutter. Ayan, di ba? Yung mga, kala natin yung clutter yung sa bahay lang Kalat. Oo, kalat sa bahay. Minsan, meron ding clutter sa isipan natin. Clutter in terms of sa mga ginagawa natin. Especially with the digital age. No, yung mental detox, napakahalaga. Digital and mental detox. Minsan hindi natin namamalayan, 2 hours na pala tayo dun sa social media. Yan, scroll lang ng scroll. Wala kasi tayong naiset na priorities for the day. So, nandun tayo. To-do list, no? Oo, imbes na, tapos ang sabi pa nga, ang comparison, meron ka 2 hours sa social media, tapos 2 minutes lang sa word ni God. Anong aasahan natin? Di ba? So, kaya kailangan, once in a while, mag-unplug. Yan, kumbaga pa, imbes na doon yung time natin, i-off muna natin, at mag-prioritize ng ating time sa Panginoon. Gusto ko, na-pick up ko na yung, number 1 is yung purpose in terms of stewardship. Number 2 ay yung priorities. Nandun yung sacred boundaries. Ito, excited ako. Ano yung number 3 mo, te? Or hindi mo yun napansin? O, 'di ba? So, ito Oo, dito hindi sa ko mental napansin. health or winning the war of noise. Paano mo ba 'yan? Paano mo i-manage yung iyong social media? Yan, 'di ba? Kasi hindi natin napapansin yan minsan na nako-compare natin ang sarili natin. Either we become proud or magkakaroon tayo ng self-pity, 'di ba? Yung practice, no? Yung pag-practice natin dun sa mga bagay na ano ba yung ipasok natin dito yung isang ano kanina, yung doon sa noise na nasa mga clutter natin sa ano no. Ano ba yung pina-practice natin na pinapasok? Parang sabi niya, in and out para tayong papasok sa opisina, no? So ano yung pina-practice natin each day? May naano nga ako kanina, may sinulat ako na, 'di ba pag yung practice natin, yung pinapasok natin garbage in, ang Garbage i-out out. mo rin is garbage, o Yeah. garbage out, oo. So yung dito yung makikita natin, no? Sa mental health kasi natin 'to yung kaisipan natin, no, na parang paano natin mapagtatagumpayan. So ano yung pwede nating i-practice para mas maging victorious tayo at hindi clutter yung pinapasok natin sa ating kaisipan, no? Hindi clutter kundi dapat maayos, dapat napa-practice natin na yung nasa isip natin yung magagandang bagay. Sabi nga may in-exhort ako nung last time yung maka-Diyos na kaisipan. So paano natin napa-practice yung maka-Diyos na kaisipan? Nawala sa akin yung kanina no, So 'di ba ano yung kailangan natin to practice na yung ipapasok natin sa ating pong mga kaisipan, sa ating mentalidad ay yun pong mga kaisipang maka-Diyos. Ang hirap nun kasi nasa mundo naman tayong hindi perpekto no, pero yun ang binibilin sa atin ng Panginoon. Ang ganda nung mo dundang yung noise, hindi siya noise na ingay ng mga kung ano-anong ingay no, na sound, kundi yung clutter siya, yung kalat ng utak natin, yung mga kalat diyan sa ating kaisipan na nagbibigay at nagdudulot ng mga basura na tinitake ng mga puso natin, no? Kasi ang hirap no, yung bigat ng kaya siguro may mga pagkakataon na paano ko ba mapapractice na maging mahinahon? Kahapon, may nabasa ako sa isang commercial. So, pinost ko siya. Sabi doon, pathol. P-A-T-H-O-L. Pathol, kumbaga, kung walang H. Tapos O, sabi niya, patawad. Yung P-A-T-H din, tapos awad. So, patawad, kumbaga, kung walang H. Papatol ka ba o papatawad? Oo. Commercial ko yung nakita. Sabi ko, ang ganda. Kasi mag-iisip ka, oo nga no. Tapos ang question doon ng isang character, sabi niya, anong path ang pipiliin mo? So parang tayo dito, yung natin, yung practice at saka yung path.
ano yung path na tatahakin natin, no? Yan ba'y maka-Diyos o yan ba'y makamundong ano? Ang hirap kasi pumili sa sa panahon ngayon, 'di ba? Dahil lalo na sabi mo nga dahil social media, 'di ba? Talagang halos doon na tayo yung comparison, yung mga insecurities lumalabas, yung mga pagkainggit, yung pag yung greed minsan ano, nakikita na natin doon na. So tama ba yung mga 'yon? Tama ba yung mga practice na 'yon para i-ano natin, ipasok sa atin pong mga kaisipan, sa atin pong mga puso, no? Kaya ano um, dati hindi ako mahilig sa social media. Pero dahil nung nag-online yung mga anak ko, natuto ako ng Mm. na kailangan kong mag-adapt sa ganong klase ng environment, no? Tapos Mm. ngayon, kailangan mong aralin din ano ba tong kailangan papaano mo aabutin tong mga tao na to kasi minsan makikilala natin yung mga nasa paligid natin kung ano talaga yung mga focus nila sa buhay. Mm. Medyo hindi ko na masyadong ano pero sa akin nakakatulong yun kung papaano ko ba pagpipray tong tao na to, papaano ko ba aabutin tong tao na to. Sa akin ang laking tulong niya nun, hindi para sa kung ano yung naiisip mo sa kanya na negatibo, kundi Panginoon, papaano ako makakatulong sa tao na 'to? Lalo Mm. na kapag kaibigan mo siya, 'di ba? Halimbawa, tayong dalawa, yung nakikita ko kung papaano ka yung progression mo 'no, bilang alam mo na, pero talagang tuwang-tuwa ako para sa'yo. Yung alam mo yun, yung business mo ganyan, ano, tuwang-tuwa ako para sa'yo dun. So yun yung mga bagay na yun yung sa akin ay magandang ano sa akin ng social media, 'no? At saka yung kung papaano mo pa sa halimbawa sa mga anak mo, papaano mo ba sasabihin sa kanila, ito, iiwasan mo 'tong mga ganito. Kasi hindi naman Mm. natin sila nababantayan ng 24 oras, eh. Yes. Pero yun po sa akin yung ano, yung isa sa mga practice na nakikita ko na lalo na pagdating dito sa yung makakatulong sa atin pong mentalidad. Mm. So kaya, i-recap natin konti, the art of guarding the woman's heart. Paano natin alagaan itong ating mga puso? Yan, napakahalaga yung una, yung stewardship over ownership. Na yung Mm. Panginoon ay yung may-ari, kaya siya yung nakakaalam ng purpose na para sa atin. Mm. So, kaibigan na nakikinig ngayon, na litong-lito ka pa, hindi mo alam ano ba yung purpose ko. Yan, babalikan po namin, palagi natin sinasabi, punta po kayo sa ating maker, ang lumikha sa atin, ating Panginoong Diyos, siya yung nakakaalam nung purpose natin para matutunan natin paano i-steward yung ating mga buhay. At doon natin magagawa yung malalaman ano ba yung priorities natin so that we can have those sacred boundaries. Hindi tayo magigilty pag magsabi tayo ng no kasi alam natin ano yung priority natin. At para ma-guard natin ng ano natin, 'di ba, yung puso natin, ano bang nilalagay natin diyan? 'Di ba? We choose the path, we choose the right path, o yung practice natin ay mas magiging tama kapag ang nilalagay natin at tinatanim natin, pinupuno natin ang buhay natin, ang isip natin, yung sarili natin ng salita ng Panginoon. Hindi ba? Hindi garbage. Kasi ang dami na talagang garbage. Sa social media lang, napakarami niyan. Kaya kailangan alamin natin saan tayo makakuha ng mga gems, nung mga totoo at yung mga enriching, yun, na makapagpapalago, makapagpapayaman sa ating kaisipan, sa ating mga puso. Ate Ed, very quick kasi 8:10:22 na. Ito yung simple heart check na po pwede nating gawin, ano? Heart check, reflection lang. Number 1, sa physical side ng buhay natin, sa scale ng 1 to 10, yung 1 lowest, 10 the highest. Paano ba natin inaalagaan yung katawan natin? Sapat ba yung tulog, rest? Nasaan po tayo ngayon? Okay? So, pwedeng grade ng sarili. Tapos, emotional. What is one yes I'm giving right now that I should actually be na say no dapat yun. Pero naka-yes ka na. Okay? So, baka kailangan bawiin or pwede naman din sigurong pangatawanan. Pero yun na, be responsible with the decision. Pero kung kaya pa na i-no, ayan, dapat matutunan natin yan. Okay, number 3, mental. What is the biggest noise in my life that is stealing my peace? Baka merong clutter dyan sa buhay natin na kailangan linisin, kailangan i-give up,
maybe minsan hindi naman talaga siya masama. Pero at this time and season, dapat siya i-give up. Meron din talagang masama at makakasama sa'yo. So talagang kaibigan, i-give up mo na yan. Hindi ba? So yun yung iyan natin. And then number 4, ano yung commitment natin? Ano yung one practical thing na gagawin natin this week para ma-fill up yung ating cup? Pwedeng 30-minute walk ba yan? Pwedeng alisin yung isang app na hindi talaga mabuti para sa atin, o kaya pagseset ng matulog ng mas maaga para mas magising ng maaga, o kaya talagang Amen. o kaya talagang i-decision na paggising pa lang, ayan, mag-exercise na, magpe-pray, mag-read ng Bible, di ba? So hindi po namin alam kung ano yung sa inyo, pero ang ating encouragement is that we do a heart check, okay? Personal, no? Sa atin din, Ate Ed, hindi lang tayo salita-salita dito. Ngayon, naiisip ko ano yung mga sagot ko sa mga tanong na ito. So, 5 yun. ako sa number 1 eh. Diba? So, encouragement natin yan sa isa-isa't isa. So, 10:24, magpe-pray muna tayo. At magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi yung mga napag-uusapan natin talaga dito, mga bagay na para sa kabutihan natin. Hindi ba? So, let's pray. Father God, in heaven, Lord, thank you because you are our Father and you desire the best for us. And Lord, patawarin mo kami kapag hindi namin inalagaan yung aming mga sarili, kumakain ng mga hindi healthy, hindi kami nakapag-exercise, hindi namin pinaprioritize yung pagtulog or yung pagpapahinga din. Lord, forgive us and help us, Lord, to take care of our bodies, physical, pati yung emotional namin, Lord, na patawarin mo kami kung puro yes, 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 and nauubos yung aming oras at kami po ay hindi namin napaprioritize yung mga bagay na dapat pinaprioritize namin. Kaya Lord, tulungan mo kami na mag-evaluate. Ano ba yung sa mga ginagawa ko ngayon, yung dapat na pagtuunan ng pansin para hindi masayang ang oras or ma-burnout at mabigyan ka ng glory, Lord, sa aming mga ginagawa. Yes, Lord. Lord, kung may mga clutter sa buhay namin, mga bagay na hindi nakakabuti sa amin, maybe an addiction or maybe things that we do na kumakain ng oras namin pero hindi naman siya nagpapalago at nagbibigay ng benefit sa amin, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na maunawaan yun, malaman namin ito yung mga bagay na hindi na namin dapat ginagawa. Lord, tulungan mo kami. Turuan mo po kami, Panginoon, at i-reveal mo po yan sa amin, Lord. At God, tulungan mo kami na kahit isang practical thing na gagawin namin this week para talagang ma-enrich yung aming mga buhay, magkaroon kami ng mas clarity sa aming mga ginagawa. Lord, we commit that to you. Lord, we pray for every woman na nakikinig ngayon, bawat isa na tagapakinig namin. Yes. Lord, speak to each and every one. And Lord, I pray, yung mga nakikinig ngayon, Lord, hindi pa rin nila alam ano ba yung purpose nila sa buhay nila. Lord, we pray. God, we ask na kausapin mo po sila, Lord, ngayon. Malaman nila ano ba yung purpose nila sa buhay nila. Maybe meron silang kaibigan na palagi na lang nag-i-invite sa kanila sa church. Lord, I pray that this time they will say yes. Kasi alam po namin na yun yung paraan mo para ma-reveal yung sarili mo sa kanila at malaman nila yung purpose nila from you, Panginoon. And we pray that you will also speak to them maybe in dreams or vision na yung mga tanong sa puso nila, Panginoon, ay masasagot at magkakaroon sila ng tunay at buhay na relasyon sa iyo, Panginoon. Thank you, God, for our time, and we just commit to you every families, Lord, sa bawat pamilya, bawat ama, ina, anak, bawat mag-asawa, bawat kababaihan at kalalakihan, bawat lolo at lola, bawat miyembro ng pamilya, Lord,
Sa iyo namin sila inaalay at kayo po yung magpala sa bawat pamilyang Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Family Matters. Susunod na po ang programang Radyo Singkauman kasama si Uto Umubin. Pansamantala po kami magpapaalam. Ako po si Dang Estrada. Edna Marcelo po, maraming salamat. Maraming salamat din sa ating radio technician Rolando Alfonso. At magkarinigan tayong muli bukas dito sa Family Matters. Makakasama po every Wednesday ang mag-asawang Kuya Jerry at Ate Love para sa kwentuhan pampamilya. Yan, Monday to Saturday ang Family Matters. God bless po sa inyong lahat. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day. God bless po. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong?